Noong mga araw na yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon, ang pinangalan niya, Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami ng kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan na magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mari na pong maupo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Balita ko po may mga taga Dubai na nagpunta dito. Ano po? Ay, dito pala. Ano po? At maraming taga Dubai na nagtatanong, bakit hindi ako nagpupunta doon para sa Misyong Pilipino? Ano po? Sa totoo po, 2 beses po akong naimbitahan sa Dubai. Nandun pa po si Father Chito na ako'y naimbitahan. Kaya lang, yung unang imbitasyon nung nag-oo ako, nagka-COVID. Ano po? Nung pangalawang oo ko, na-stroke ako. Natatakot na ako sa pangatlo. Ano po? Baka kung ano pa mangyari. Ano po? Pero, nasa Diyos yan. Ano? Sabi nga, inshallah. Di ba? Inshallah. Sana inyo pong nasubaybayan yung mga gabi ng Misyong Pilipino mula sa Musapa, sa Ruwais, sa Al-Ain, ano po, at para mayroon pong mas madaling pag-intindi sa mga huling 4 na gabi ng misyong ito. Connecting the dots, ibig sabihin lamang ay sana mayroong malalim na pagkaintindi sa mga karanasan ko saan makita ko ang pagkilos ng Diyos. Kumikilos ang Diyos, kaya lang hindi natin naintindihan kasi hindi natin alam na pagkilos pala yun ng Diyos. Napakaganda po ng Ebanghelyo kahapon tungkol sa isang bulag, tungkol kay Bartimeo, na kung saan nung siya'y makakita, agad-agad ang kanyang ginawa ay sumunod sa Diyos. Agad-agad. Sumunod sa Diyos. Hindi siya umuwi, sumunod agad. Ano po? At sabi ko nga kahapon, ang mas mahalagang tanong ay, hindi yung kung bakit sumunod si Bartimeo kay Jesus. Ang tanong ay, bakit yung mga nakakakita hindi sumusunod sa Diyos? Sumunod siya kasi siya'y nakakita, isang milagro. Pero ang mahalagang tanong ay, bakit yung mga nakakakita hindi sumusunod sa Diyos? Baka nag-aantay mabulag, no? Hindi mo nakikita na ang iyong pagkakaroon ng maayos na paningin ay isang milagro higit kaysa sa isang bulag na makakita. Yung mga nabigyan trabaho muli pagkatapos ng COVID, nagpapasalamat. Salamat sa Diyos, Father, nakakuha uli kami ng trabaho. Pero, yung mga may trabaho, nagrereklamo, no? Nagrereklamo. Kasi hindi mo nakikita na yung ikaw ay patuloy na may trabaho, biyaya yon.
Milagro yon. Yung mga gumaling sa COVID, nagpapasalamat. Ang nanay namin ay nagka-COVID, naging critical. Akala namin ang paglabas, abo na. Hindi po ba, ano? Isang milagro na ang nanay namin ay gumaling, bagamat ay merong pa rin palatandaan ng epekto ng COVID sa kanya. Pero yung mga hindi nagka-COVID, biyaya yun. Biyaya yun. May mga namatay sa COVID, pero kayo buhay. Di po ba, anak? Ba't kayo buhay? Magandang tanong yun. Bakit kaya ikaw at ako nanatiling buhay, no? Ang sabi nila, sadyang masasamang damo tayo. Binibigyan tayo ng pag-asang magbagong buhay. Di po ba? Napakaraming biyaya na hindi natin pinapansin, at dahil hindi natin pinapansin, hindi natin naipagpapasalamat. Palagi ko po itong sinasabi, the only wrong we can correct are the wrongs we can accept. But the problem is that people are willing to accept the wrongs they have done, but they cannot find themselves wrong. May mga taong marunong umamin, kaya lang hindi nila makita na mayroon pala silang dapat aminin. Hindi nila makita. Kasi feeling nila, palagi silang tama. Mga minamahal na mga kapatid, sa gabing ito, hingin natin ang biyaya ng pagkaintindi. Sabi po ni St. Ignatius of Loyola, pag ikaw ay dumudulog sa Diyos, ano man ang iyong gawain, ano man ang iyong mga panalangin, ang una mong dapat hinihingi ay the grace of understanding. The grace of understanding. Ano yung hindi ko naintindihan? Ano yung naintindihan ko kaya lang hindi lubos? Sapagkat kung naintindihan mo, hindi ka nababagabag. Hindi ka natatakot. Hindi ka nagagalit. Kasi naintindihan mo. At kapag naintindihan mo, nagbabago ang iyong pananaw. Ang tawag ni Stephen Covey doon, paradigm shift. Nagkakaroon ng paradigm shift. Ang isa sa magandang halimbawa na ginamit ni Stephen Covey ay yung mag-ama sa isang tren kung saan ang kanyang mga anak ay magulong-magulo sa tren. Takbo dito, takbo doon, ang ingay. At ang ama, tahimik lang. Ngunit, ang ingay ng mga bata, nagdulot ng iritasyon sa mga ibang pasahero. Nagalit sila. At mayroong hindi nakatiis. Pinuntahan ng ama at sabi niya, hindi mo ba nakikita ang iyong mga anak ay magulong-magulo? Nabubulabog kami lahat? Anong klaseng ama ka? At biglang nahimasmasan ang ama at sabi niya, pasensya na po kayo. Pasensya na kayo. Kami po'y papunta sa hospital. Kasama ko po ang aking mga anak. Hindi ko pa po alam kung paano sasabihin sa kanila ng kanilang nanay ay patay na. Ang kanilang nanay ay patay na. At nang sinabi yun ng tatay, lahat ay tumahimik lahat. Nagbago ang pananaw. Bakit? Naintindihan nila. Naintindihan nila. Marami sa atin na nagagalit, nagbubuknot, ano pa, nagtatampo, nagmumura, yung iba sumusumpa sa mga bagay na hindi natin naintindihan. At sa mga apat na gabing ito, ay atin pong tatahiin ang mga karanasan, mga bagay
na maaring hindi ko naintindihan kaya ganito ang aking kalooban. Mga magulang na mahirap intindihin, mga anak na mahirap intindihin, asawang hindi maintindihan, kapatid na hindi mo maintindihan, o mga kasamang hindi mo maintindihan. O kaya baka ikaw ang hindi maintindihan. Feeling mo palagi kang tama. Ano po? Kaya magkaiba po yung perception sa perspective. Perception versus perspective. Ano po ibig sabihin ng perception? Yan ang pananaw mo sa mundo. Yan ang pananaw mo sa mundo. Ano po? Yan ang pagkaintindi mo sa mundo, dala ng iyong karanasan. Yan ang pagkaintindi mo sa mundo, dala ng sinasabi ng ibang tao. Yan ang iyong perception. Pero, ang ibig sabihin ng perspective ay ano ang tingin ng ibang tao sa iyong nakikita. Anong nakikita nila? Halimbawa, magsulat ka ng number 9 sa sahig. Ano po? Number 9. Pag nakatingin ako dito, number 9 yan. Pero pag nandun ka sa harap, ang tingin mo dyan, number 6. Hindi po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Hello? Ha? Na-imagine niyo yung 9. Pag sinulat mo sa sahig, number 9. Pag ako nakatingin, number 9. Pero pag yung kaharap ko nakatingin, number 6. Ang perception niya, 6. Pero ang perspective ay, napapalit kami ng posisyon. Putting my feet in the shoes of the other. Bakit ayaw natin gawin yon? Kasi feeling natin, palagi tayong tama. Mga magulang, pero hindi kayo palaging tama. Kailangan yung tanggapin, hindi kayo palaging tama. At pag nangatuwiran ng anak, baka tama sila. Hindi ko sinasabing tama sila. Ano po? At sinasabi ko sa mga anak yon, pag mali kayo, huwag kayong mga ngatuwiran. Hindi kayo tama. Tatamaan kayo. Ano po? Mahalaga yung tama ang perspective. Yung amin pong bunsong kapatid, meron po siyang anak na special child. Autistic. Nung nalaman niya na special child, kasi hindi nagsasalita, pag tinatawag, hindi nakikinig, at pinatingnan sa doktor, saka lang na-discover na special child. Agad umiyak. Maraming gabi ng pag-iyak na ginawa ang aking kapatid. Kaya bumili ako ng unlimited. Kasi hindi mo alam kung kailan titigil yung pag-iyak. Alam mo sabihin ko, tama na, mahal na. Hindi po ba, ano? So, hayaan mo lang umiyak. Iyak lang ng iyak. Iyak lang ng iyak. At umuwi ako, pinagdasal siya, pinagdasal ang bata, inanoint ang bata. Ngayon ay binata na. Ano po? Special child pa rin. Kailan nagbago ang pananaw? Nung naintindihan ko na wala siyang sakit. The perception, a special child is sick. And every time you look at a sick person, you always ask for healing. For healing.
Yun na lang ang panalangin, Lord, sana gumaling, Lord, sana gumaling, sana gumaling. Pero binago ang pananaw. Na minsan mayroon nagsabi, Father, wala siyang sakit. Kakaiba lang siya. Kakaiba lang siya. At nang pinag-usapan namin na kakaiba siya, nagbago ang aming pananaw. Tumigil na nakahanap ng doktor, ng gamot. Tumigil na ng masisisi. Sapagkat kakaiba siya. Kaya nga special eh. Di po ba? Nagbago ang pananaw. So, hindi siya kinakausap na may sakit. Kinakausap siyang kakaiba. Nagbago. Ano yung mga kinulong ninyo dahil yun ang inyong pagtingin? What are your perceptions? What are your perceptions? Palagi ko itong kinukwento tungkol sa perceptions. Nagpunta kami sa mental health. Ano po? Nagpunta kami kasama mga seminarista. Ano po? At pinaliwanag ng doktor yung mga iba't ibang sakit. Ano po? Pinaliwanag ng doktor yung mga pwedeng maglakad-lakad, yung malaya. Pero may sakit na nakakulong. Bakit? Violente. Hindi sila pwedeng may kasama. So nakakulong sila. At hindi kami lumalapit sa kanila. Baka mahablot ka eh. Hindi po ba? Ano? So naglalakad kaming ganyan. At may sumitsit. Shh! Ay alam niyo naman tayo mga Pilipino, pag may sumisit-sit, lumilingon tayo, di ba? Ano? Sabi ng doktor, huwag mong pansinin, kaya lang napalingon ako eh. Di ba? Agad-agad sabi niya, anong ginagawa niyong dalawa? Di sinagot siya ng doktor, naglalakad. At sabi niya, ba't kayo nakakulong? Di tumigil kami, ano po? Bakit daw kami nakakulong? Di ako napaisip. Ha? Pagka minsan yung mga may sayad, mas marunong eh. At yung mga matino, yun ang may sayad. Di ba? So, tinanong siya ng doktor, bakit mo sinasabing kami ay nakakulong? At ang sabi niya, kasi nasa loob kayo ng rehas. Kasi nasa loob kayo ng rehas. Bakit? Anong pagitan namin dalawa? Rehas. Ang feeling niya, kami ang nasa loob ng rehas. At siya ang malaya. Hindi ko na yun makakalimutan. Pwede kang malayang naglalakad, nakarating ka pa sa gitnang silangan, pero nakakulong ka pala. Piling mo lang malaya ka. Nakakulong ka sa pangit na kahapon, nakakulong ka sa galit, nakakulong ka sa sama ng loob, nakakulong ka sa pagkatakot, malapit ka nang umuwi, lalo ka natatakot. Bakit? Wala kang naipon. Di ba? Binibiro ko yung mga tao. Mayroon silang iPhone, pero walang ipon. Meron kang lamsam pag-uwi, pero wala kang, pension. Ang tanong doon ay, ang naipon mo ba? Kaya bang i-sustain ang iyong retirement age? Di ba? Ano po? Kaya nung ginagawa natin. Pag malapit na, saka mag-a-apply. Hanap ng visa. Kasi nakakulong tayo sa pagkatakot. Nabalitaan ko, mayroong amnestiya sa mga may kaso. Kung ano man, pwedeng umuwi.
Pero sabi nung isang kababayan, hindi bali na lang dito. Kasi nagdadialysis ako. Pag umuwi ako, mamamatay ako. At least dito, mahaba-haba pa. Ang hirap ng gano'n, no? Bakit? Kasi malaya kang kumain ng kahit ano. Di ba? Pag may kainan, gusto mong isaksak lahat sa iyong lalamunan, di po ba? Ano? Para bagang walang kabusugan, no? Lahat kukunin mo. Lahat. Sa maliit na pinggan, isasaksak mo. Halo-halo na. Kaya pagkain mo, hindi na lasang Pinoy. Lasang kung ano. Bibilisan para makarami pa, di ba? Ano? Bakit nga ba? At sabi ko nga, kumakain na ng ganyan, titingnan pa kakatabi kung ano nakuha. Saan mo nakuha yan? Para ba kang nalamangan, no? Tatayo pa yung kukuha. At kung wala na, ano sabi? Wala na. Para pa kang inapi. At sasabihin, patikim nga. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga kahapon, yung iba, dinadaan sa kain. Kasi nung tayo maliliit, pag tayo umiiyak, ano ginagawa ng magulang sa atin? Saksakan ng dede ang ating mga bibig, no? Huwag daw gamitin yung bunganga. Father, hindi maganda yung salitang bunganga. Ano po? Sa Quezon kasi bunganga eh. Ano po? So, saksakan ng dede. Pag umiyak, saksakan ng dede. Pag saksakan. Kaya pag may problema dito, kain, saksakan. Pag nalulungkot, kain. Pag nahihirapan, kain. Lahat na lang. Tapos, ang problema niya ngayon, ang tabako. Kasi hindi mo na intindihan. It's good to ask for the grace of understanding so that when you're already understood it, you will know what to pray for. Anong tanong kahapon ng Diyos kay Bartimeo? Anong gusto mong gawin sa iyo? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? You ask the question, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sana magbagong asawa ko. Hindi yung asawa mo tinatanong ko, ikaw, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Di ba? Sana ang aking mga anak, hindi ikaw, hindi yung anak mo. Nahihirapan tayo sagutin ang tanong na yun. Anong gusto mong gawin sa iyo? Dahil hindi mo naintindihan. Di po ba, ano? Yung mga nangungumpisal, ang kinukumpisal, kasalanan ng asawa, ng katulog, ng anak. Father, ang akin pong anak, nanay, kayo po nangungumpisal. Ano po kasalanan ninyo? Kasi ang asawa, kayo po hindi asawa nyo. Kasi po katulong na, kayo po, ano pong kasalanan ninyo, nanay? Nagagalit yung pare. Tapos sasabihin niya, wala akong kasalanan, Father. Ayan o, malaki yung kasalanan. Sinungaling kayo. Bakit wala kang kasalanan? Ni sarili mo, hindi mo maintindihan. Di po ba? Ang unang gabing ito ay gabi na paghingi ng biyaya na maintindihan ko. Bago kayo magalit, tanong niyo muna, anong hindi ko naintindihan? Bago kayo maghusga, anong hindi ko naintindihan? Di po ba, no? Sapagkat magiging maayos sana ang buhay
kung pinipilit nating intindihin ang ibang tao, hindi lang ang ating mga sarili. Sabi nga ni Stephen Covey, seek to understand rather than to be understood. Kasi kung naiintindihan mo siya, pipilitin niyang maintindihan ka rin. Yung mga nagsasabing, alam mo, nagbago ka. Huwag niyo na itanong, anong pinagbago ko? Huwag niyo na itanong yun. Ang sabihin niyo kagad, nagbago ako dahil nagbago ka. Di ba? Nagbabago ang relasyon dahil nagbabago ang ibang tao. Dati ka namang malambing, ngayon hindi na. Bakit? Kasi yung dating naglalambing sa'yo, hindi na. Dati ka mapagbigay, ngayon hindi na. Kasi minsan ka nangailangan, napagdamutan ka. Ano ang mga karanasan? Pero palagi ko yan sinasabi, na kapag sila'y mabuti, maging mabuti ka. Ngunit kapag sila'y naging masama, maging mabuti ka sapagkat yan ang iyong pagkatao. Naintindihan mo ba yon? Di ba, Kaya pag tumungtong ka sa timbangan at malaki ang numero, hindi kasalanan ng timbangan yon. Kasalanan mo yon. Tama po ba? Tingnan niyo po yung halimbawang yon. Pag tumungtong ka sa timbangan, huwag kang magagalit sa timbangan. Hindi kasalanan ng timbangan ang magsabi ng totoo. Ikaw yon. Ikaw yon. Di ba, Sabi ni Mrs. sa kanyang mister, bumili naman tayo nitong slim na salamin. Tapos, sabi ni mister, wag. Bakit? Di ka kasya. Kasalanan ba na salamin? Hindi. Pag sumikip ang damit, kasalanan ba ng damit? Hindi. Di ba? Sasabihin nyo, kasalanan ng dryer ito. Dryer. Kawawa naman ang dryer. Tinuyo na nga ang damit mo, nasisi mo pa. Begin by looking into yourself. What are your perceptions? And what you perceive, you ask and validate it by asking the perspective of others. Natutuwa ako sa isang nanay sa Al-Ain yata, yung sa Al-Ain. Sabi niya, meron siyang 2 anak. 2 anak. Sabi ko, po, marunong ba silang magtagalog? Tinuturuan ko, Father. Kasi karamihan ng mga bata, English na English, di ba ba, So, tinuturuan ko, Father. Buti naman tinuturuan niyo. Opo, Father. Kasi ang hirap magalit ng English. Kaya pala niya gustong turuang magtagalog kasi nahirapan lang pala siyang mag-English, Kasi minsan, galit na galit daw siya. Galit na galit. Pula na ang tenga niya. Tapos sabi daw ng anak niya, what are you saying, Mommy? Ay, nakakainis yun. Di po ba, Pero maganda din doon, wala siyang kaaway sa hospital. Bakit? Nahirapan siya mag-English Di po ba, So, biyaya. Di ba? Biyaya, My dear friends, my brothers and sisters, it is not about what you do not have or what you have. It is understanding why you have those things. Why? Bakit? Bakit bili ka ng bili ng sapatos? Diba? Bakit? Ilang paa ba meron ka? Bakit bili ng bag?
Ano bang laman? Di po ba ano? At least yung lalaki, isang wallet lang na makapal, di po ba ano? Makapal na wallet. Pero ayaw niya kumain sa labas dahil por resibo ang laman. No? Hindi mo alam kung kailan i-refund na. What keeps you holding on things? And you do not know what is garbage and what is essential. There's a book, The Principle of Essentialism. If you only understand what is essential, then you will be free. Ang tanong ng aking spiritual director, kailangan ba yan? Di ba, no? Hindi porke pag sale, uy, bili tayo, sale. Di ba ba? Hindi porke sale, bibilin mo. Hindi. Itanong mo muna, kailangan ba yan? Di ba? Kailangan ba yan? Nung na-stroke ako, marami ng bawal. Sobrang dami ng bawal. Para madaling memoryahin, sabi ng doktor, basta masarap, bawal. Kaya pag may nagbibigay, tanong ko, masarap ba yan? Opo, bawal. Di ba? No? Yung iba sinungaling, hindi to masarap, Father. Kita mo lang matamis na matamis eh. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, unclutter your life by beginning to unclutter your sight. Because there's a big difference between sight and vision. There's a big difference between sight and vision. Anong meron ka? Paningin lang? Walang pananaw? Habang pinapanood ng bata ang kanyang lolo na nag-uukit sa isang pirasong kahoy. At pagkatapos mag-ukit, naiukit ng lolo ang isang Buddha. Ang isang Buddha. Tinanong ng lolo ang bata, maganda ba? Hindi sumagot ang bata. Ang sagot ng bata, Lolo, paano mo nalaman na may Buddha sa loob? How did you know that there is a Buddha inside the wood? Kahit ano nandun, kung tama ang vision, tama ang pananaw. Pero sa mga tumitingin, ang tingin lang nila dyan ay kahoy. Kahoy. My dear friends, my brothers and sisters, when you go home tonight, I invite you to look at yourselves in the mirror and ask the question, what do you see? What do you see? Do you see an old lady, an old person, a retiring one? Do you see a person holding on to a position? What do you see? Because if you fail to see who you ought to be, then you will never become who you ought to become. Again, my brothers and sisters, we begin our evening of Misyong Pilipino by the grace of understanding. So when God speaks, you listen. You listen to understand. You don't listen to question the words of God. Amen.